Palakpakan natin ating Panginoon. Ano mga kaya? All brothers and sisters, without further ado, let's open our Bibles in the book of Joshua chapter 3. Joshua chapter 3, verse 6 to 8. House. Hello, Matters. Hello, Matters. Joshua 3. Joshua said to the priest, "Take up the ark of the covenant and pass on ahead of the people." So they took it up and went ahead of them. And the Lord said to Joshua, "Today," sabihin mo sa katabi mo, itong araw na ito, "I will begin to exalt you." Mag-uumpisa na ang pagkasayo ng Panginoon. In the eyes of all Israel, so that you may know that I am with you as I was with Moses. Tell the priest to carry the ark of the covenant. When you reach the edge of the Jordan's water, go and stand in the river. Let's all close our eyes, bow our heads, and let us lift our hands to the Lord. Father in heaven, Lord Jesus Christ, we praise and worship your most powerful and ever-living name. We believe, Lord God, that you have brought us into this place to be fed, to be nourished, to be encouraged, to be strengthened, and to be enlightened, O Lord God. We pray that you will speak to our hearts, O Lord God. You are the only teacher. If you will not teach us through the power of the Holy Spirit, we will never learn. If you will not move, things will not be done. We pray, O Lord God, that you let your Holy Spirit move in this place and let your blood flow in our hearts. And help us love again. Help us to have joy again. Help us to fight again. Restore the hope. Restore the joy. Restore the anointing. Restore your goodness. Because we are here, because you have chosen us. So that you will fill our hearts with joy and laughter. I pray, Lord God, that I may be able to serve you mightily, Lord God, by sharing the gospel of salvation. Teach us, enlighten us, and encourage us today. And this we ask, in Jesus' mighty name, we para say Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, praise God. Okay, you all with this peace and presence of the Lord. Pwede na po tayo umupo, mga kapatid. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Okay po, mga kapatid, sa hindi ba po tatagal? Umpisa na po natin ang ating pag-aaral po ng ating Panginoon, ating salita ng ating Panginoon. And for all those first timers in this place, I would like to introduce myself to you. I'm Pastor Onassis of Jesus Christ, the God Glory Church. And I'm so thankful and highly privileged from the Lord to be able to share the glorious gospel of Jesus Christ. Ako po, mga kapatid, nalulugod at natutuwa sa ating Panginoon dahil sa kanyang malaking biyaya na makapaglingkod po sa kanya sa pamamagitan po ng pag-aayag ng salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Last week, brothers and sisters, we have discussed about Hebron. Everybody say Hebron. Last week po, mga kapatid, pinumpisahan po natin ang serye na pinamagatang The Ark of the Covenant. Amen po ba? At pinag-aralan po natin last week, mga kapatid, na Hebron is described as a place of refuge where God can protect His people. Amen po ba? Ang Hebron po, mga kapatid, ay itinatag ng ating Panginoon upang tayo daw po, mga kapatid, ay may lugar na papagtataguan. Alam po natin po, mga kapatid, na ang US, mga kapatid, ay napaka-malakas na bansa. Pero may isang bansa na hindi po sila umubra. Yan po ay ang Vietnam. Kaya kapag sila po ay inuulan ng mga bomba, amen po ba? Ang mga Vietnamese po, mga Vietcong, sila po ay nagtatago sa mga kuweba po. At nung sila po ay nagtatago sa kuweba, mga kapatid, amen po ba? Akala ng mga kapatid, patay na yung mga kalaban po. Pero hindi nila alam, nagkakawanan lang sila sa ilalim. Why? Dahil meron silang place of refuge. At wala pong iba, mga kapatid, na place of refuge, kundi ang ating church.
Kaya kapag ikaw'y nandito na sa bahay ng ating Panginoon, wala ka nang dapat ipag-alala. Why? Bahala na ang Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Come on, let's open our hands together and praise God. There are times in our life you just have to believe. You just have to use your faith. The Bible says we have to walk by faith and not by sight. Nakikita mo, problema kaliwa mga kapatid. Pero pinapasabi po sa atin ating bayan, sa bawat problema, ang Diyos ang piling kasagutan. Palakpakan natin ang ating bayan. Praise God. Hallelujah. Bibigyan nila ng palakpak ng mga anak ng Diyos. Okay po mga kapatid. Today, brothers and sisters, next slide. Today, we're going to continue in our in-depth study about the Ark of the Covenant and how it can make our lives better. Tandaan po natin, hindi tayo dadalhin ng ating Panginoon upang mag-aral ng salita ng ating Panginoon, upang maubos lamang ang ating oras. Tayo po ay dinala ng ating Panginoon para mga buhay po natin ay gumanda. Dahil ang buhay natin po mga kapatid ay siyang magiging buhay na matatawa mga kapatid na tayo po ay may kaisa-isa at buhay na Panginoon. Palakpakan natin ang ating orkestra. Your life is a testimony that God is alive, because whatever mess that you have, God can turn your mess into a message. Palakpakan natin ang ating Lord. There is always strength in the middle of your struggle. You just have to believe. Amen po mga kapatid. And today, brothers and sisters, we're going to discuss a chapter in the book of Joshua. As we all know, brothers and sisters, that the book of Joshua is the book of conquering. Sino po ang may gustong sakupin, magsabing praise the Lord? Sino po ang gusto magtagumpay, magsabing amen? Pag-aralan natin mabuti mga kapatid, ang libro ni Joshua mga kapatid. As we all know, brothers and sisters, that Moses was a liberator. Si Moses po mga kapatid, siya po mga kapatid ay tagapagpalaya mga kapatid ng mga Israelita sa kamay po ng mga Egyptians po. Pakibalik yung dating slide. Ano po ba? So brothers and sisters, but there was a transition of power because Moses died. But Moses was successfully able to lead the Israelites from the hands of the Egyptians towards the place called Ammon. Everybody say Ammon. Ni Hamon. Ammon. Ammon, brothers and sisters, in the Old Testament, brothers and sisters, that is the place west of Israel, which is now known as the place of Jordan. Everybody say Jordan. Hindi po ito si Michael Jordan po mga kapatid. This is the place of Jordan. And Jordan, during the Old Testament, that is described as Ammon. Kaya mga kapatid, yung mga Ammonites, mga kapatid, ay mga Jordanian po ngayon, mga kapatid. So, brothers and sisters, ito na po yung CD, mga kapatid. Compliments of isang kapatiran po. Binigyan ako ng isang, dito po, babagyo. Dito, at may bilang sa likod. Dito po, mga kapatid, may bagyo po dito, kanya mga mabababa, kaya dito, mga kapatid, dito may tsunami. Okay, testing natin ito. Saan yung pinpoint? Kaya lang na, bakit hindi makita? Okay, so I want you to listen to me now. So, brothers and sisters, south of this is the Egypt. So they were able to cross Egypt, amen, and cross the Red Sea. And Moses, brothers and sisters, were able to bring the people of God to this place called Ammon. Ammon is Jordan. Amen po ba? So pagdating dito mga kapatid, namatay na po mga kapatid, si Moses po. Amen. At pagdating dito mga kapatid, si Joshua na ang pumalit kay Moses. There was a transition of power mga kapatid. There was a transition of power from Moses to Joshua. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God. So brothers and sisters, amen po mga kapatid. Amen. But Israel, brothers and sisters, they are supposed to go here. This is the promised land, mga kapatid. Amen po ba? Ito ang lupang hinirang. Pilipinas po yan. Ito po yung lupa, mga kapatid, na itinagda ng ating Panginoon. This is the land flowing of milk and honey. Amen po ba? Ito ang kanilang destination. Galilee po, mga kapatid. Amen po ba? So this is the West Bank, mga kapatid.
So, brothers and sisters, itong buong lupa na ito mga kapatid, ito po ay ang Israel po. Pero ito po mga kapatid, sila dinadala ng ating Panginoon. Ito ang kanilang land of milk and honey. Nandito ang kanilang pangako. Sino ang umaasa sa pangako ng Diyos mo? Sabi, Amen. Malapit na yung pangako ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Lord. Sabi mo sa kanila mo, konting tulog na lang. Ayun po mga kapatid, konting tulog na lang. Dito sila pupunta at inabutan na po mga kapatid ng kamatayan po itong si Moses po mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, kapag sila po ay tumigil dito sa Amon, sila po ay magiging Amon. Why? Ito po mga kapatid, puro mga kalaban dito mga kapatid. Alam mo ba? At kung sila po ay nagsettle na lang dito, Lord, hanggang dito na lang ako. Lord, ayoko na mga mabate. Hirap na ako. Pagod na ako. Gusto ko na mag-give up. Dito na ako sa mga Amon. Gusto ko na kumain ng Amon. Ayoko na. Suko na ako. Give up na ako. Hindi mo makukuha mga kapatid ang lechon de leche. Hindi mo matitikman mga kapatid yung mga morton. Why? Nandito ang blessing ay ng Diyos mga kapatid na tayo po mga kapatid ay manatili kung nasan ka na lang. At kung nasan ka na lang, huwag kang umasa na hanggang dyan ka na lang. Kung asya mo kapos mga kapatid, huwag kang manatili sa kapos, huwag kang manatili sa Amon. Sa Jordan, huwag kang manatili dyan. Kung wala kang trabaho, huwag kang manatili dyan. Ito ang gusto ng ating Panginoon marating natin. Ito mga kapatid ang plano sa atin ng ating Panginoon. May sinalagay yung sili mga kapatid. Tingnan nyo pa rin mga kapatid. Ito ang gusto ng ating Panginoon. Gusto niya makuha mo ang tagumpay. Gusto niya makuha mo ang healing. Yan ang kalooban ng ating Panginoon. Nakarating ka sa pangako ng Diyos para sa ating Lord. You have to reach finally. Amen. Kaya lamang po mga kapatid, nandito lang sila mga kapatid. At marami sa atin mga kapatid, amen po ba? Minsan po mga kapatid, nasasabi natin, sa hirap ng buhay, hanggang dito na lang ako. Nalulungkot na ako mga kapatid, meron sa akong pasyente mga kapatid, may ginanto ang puso siya mga kapatid. Ang sabi niya, I'm willing to spend for my helper to study so that she will become better someday. I'm willing to pay for her education. I'm willing to make her study computer or cooking or whatever it is that she wants so that one day she will be somebody. Ever po mga kapatid, ang sinagot po sa kanya mga kapatid ng helper, no, I do not want to study anymore. I do not want to study computer. I don't want to learn how to cook. I am just happy where I am. Hanggang dito na lang ako. Why? Kasi may hirapan ako, may stress ako, at marami pa ako magiging problema. Hanggang dito na lang ako. Siya po nalungkot po mga kapatid. Why? Kasi po mga kapatid, there was an opportunity to advance. And God wants us to advance. God wants us to move forward po mga kapatid. Pero kapag nanatili ka na lang dyan mga kapatid, hindi yan ang kalooban ng ating Panginoon. What in my brothers and sisters, this is the will of God. But it does not mean that whatever the will of God is in your life, it will materialize. That is the will of God. Ang kalooban ko sa mga anak ko ay sila po ay maging successful, makahanap sila, makapagtrabaho sila, makapili po sila ng kanilang mga bahay po mga kapatid. You have good things for your children. You have good things for them, brothers and sisters. Yan ang kalooban po ng bawat magulang po. Sila ng mga magulang mo sabi, Amen. Pero yung mga anak nila mga kapatid, sila ang tutupad ng pangako. Kailangan silang kumilos po mga kapatid. Kailangan silang mag-aaral. If God wills something in your life, you have to obey. You have to do the will of God in your life. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Para yung pangako, hindi mapako. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Next. Amen po ba? So, diretso na po natin po mga kapatid. Pakibalik po ng konti mga kapatid. So, brothers and sisters, they are here in Jordan, but their final destination is Galilee. Amen po ba? But before they can go to Galilee, brothers and sisters, they have to go to Jericho. Jericho is the first stop. Jericho is the first destination. Nandito ang supply. Nandito ang blessing. Dahil kapag hindi mo pinuntahan ang Jericho, wala kang supply para makarating sa Galilee. Ang Diyos po, mga kapatid, may strategy ang ating Panginoon. Hindi bara-barabay ang ating Panginoon. Kailangan sakupin mo ang Jericho dahil yung mga blessing na makukuha mo sa Jericho, ito ang magpapakain sa iyo
upon taking the command of the Israelite army is to overcome Jericho. Everybody say Jericho. But before they can go to their supply, before they can get their blessing, before they can move on beyond Jordan, they have to cross this river called Jordan River. Everybody say Jordan River. Ang Jordan River po, mga kapatid, next slide. Jordan River, brothers and sisters, during the Old Testament, brothers and sisters, it is a difficult river to cross. Hindi po basta-basta tinatawid ang Jordan River po dahil malakas ang agos po. Excuse me. Malakas ang agos po, mga kapatid, ng Jordan River. Kapag sila po, mga kapatid, ay nagmagaling at pinilit nilang tawidin po yung ilog po, mga kapatid, ang mangyayari po sa kanila, malulunod po sila. Amen? Pag pinilit po nilang tawidin po, mga kapatid, ang Jordan River po, mga kapatid, ang mangyayari po sa kanila, kalahati po o di na lahat, mga brothers and sisters, malulunod, mamamatay, amen po ba? At hindi po sila makakagalaw. Ano sabihin ng mga kapatid? Jordan River is a stumbling block. Hadlang. Sino po mga kapatid ang dumadanas ng mga hadlang sa blessing ko? Sabi, praise the Lord. May trabaho na, may employer na. Gusto ko na employer. Pero ano ang hadlang mo? M-O-M. Sumabit sa M-O-M. Why? Kasi may Jordan River. Sino mo naniniwala, mga kapatid, na anumang hadlang ay lalaya ngayon, mga kapatid, dahil ang punta ka sa libro? Palakpakan natin ang ating arpesta. Maraming pagpapalain dito po, mga kapatid. Maintindihan mo na yung hadlang na yan, blessing mo yan! Palakpakan natin ang ating arpesta. Maraming sa atin po, mga kapatid, ano hadlang mo, mga kapatid? Minsan po, mga kapatid, ewan po ba, nakilala mo na yung love of your life, ano hadlang? Yung ganan. So, hindi naman, ano matipid ako. So, anong sunod ng mga brothers and sisters? Sabi po, hindi tayo mawawala ng mga hadlang. Hindi sila makatawid sa kabila. Why? May hadlang ang blessing nila. Gusto niyang gumaling, pero hindi niya magawa. Why? May hadlang. Sabi niyo sa akin mo, may hadlang ka ba? Kaya malungkot ka. Ay, may pag-pag. Amen. Pero alam niyo po, mga kapatid, kung makikinig ka lang ng mabuti ngayon, if you listen carefully with all your heart, your stumbling block will be your stepping stone. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Hallelujah! Praise God! So, what I mean by this, brothers and sisters? Amen po ba? Everybody, every now and then, whether you like it or not, there will be a time in your life you will reach a dead end. Whether you like it or not, whether you are prepared or not, whether you are 9 or 92, ewan po mga kapatid, there will be a time in your life where you will meet a dead end. Ewan po ba? Deadlock. Ewan po ba? Wala ka nang magawa. Ipit ka na. Ipit ka na. Puhol ka na. Sukol ka na mga kapatid. At marami sa atin ganyan po, mga brothers and sisters. Nararamdaman ng Espiritu, mga kapatid. Gipit ka ngayon financially. Gipit ka. Naghahanap ka, mga kapatid, ng mauutangan. Halos hindi mo na alam ang gagawin mo. Pero pinapasabi ng ating Panginoon, huwag kang kumapit sa tao. Kumapit ka sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Lord. Marami sa atin po, mga brothers and sisters. Gipit na rin yung puso mo. Sakal ka na sa emotion mo. Pero ang pinapasabi po ng ating Panginoon, I have anointed you to set the captives free. Palalayain ng Diyos ang puso mo. Dati natatakot ka magmahal. Ngayon, bibigyan ka ng pag-ibig ng Panginoon para malaya mong maibibigay ang pag-ibig sa kapwa mo. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Hallelujah! Why? Because God is saying you right now, Jesus is your solution. Palakpakan natin ang ating Lord. Wherever He helps you in your life, is there anything too hard for God? God can make a way even if there's no way. Why? Because Jesus Christ is the way maker. Hindi mo man nakikita yung daan. Kita mo yung daan. Kailangan makita mo rin ang daan sa mga magina ng pananampalataya. That is why, brothers and sisters, all the time
Sometimes, brothers and sisters, when we come face to face with defeat, brothers and sisters, we tend to give up, we doubt the power of God, and we back out, brothers and sisters. But God is not pleased when we back out. But God is very much pleased if we move forward. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. What do we got this? Who wants to have a breakthrough today? Say amen. Sino ang gustong makatagos sa kanyang hadlang? Sabing amen. Sa mga gusto, mga kapatid, may mapapala ka sa araw na ito para pakalaki ang ating Lord. You have to break through. You have to move beyond the deadlock. Amen. Pray ka ng pray. Walang nangyayari. Huwag kang papayag sa araw na ito. Pag nag-pray ka, mga kapatid, tawag katabas mo, nasa na ang asa ng blessing. Huwag kang papayag sa araw na ito. Nagpunta ka ng wala. Uuwi ka wala, kapatid. There must be a change in you. Because every time you hear the voice of the Spirit of God, there is something happening in your life. Hindi sayang ang salita ng Diyos. Hindi sayang ang Holy Spirit na in-impression ng ating Panginoon. There are certain things that can come and affect. May mga bagay na hindi nakuha ka niya. Ano sa nila, mga kapatid? May mga bagay po, mga kapatid, na nai-impart sa atin ng ating Lord. Nabibigyan ka ng kalakasan. Nabibigyan ka ng pag-asa. Yung nagkaroon ka na ng pag-asa, malaking bagay na. Yung nagkaroon ka ng iwanan sa gitna ng dilim mo, mga kapatid. Praise the Lord ka lang. Palakpakan natin ang ating Lord. Brothers and sisters, you have to make a breakthrough. You have to break that deadlock. You have to push ahead. Everybody say, push ahead. Push ahead. Kailangan umabante tayo, mga kapatid. At paano tayo abante po, mga kapatid? The Bible says what? What is the solution? Joshua chapter 3, verse 7 to 8. And the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so that they may know that I am with you, as I was with Moses. Sino po ang gusto ng tagumpay? Magsabi amen. Amen. Taas natin kamay natin, mga kapatid. Pumigil ka. Today, itong araw na ito, makikita ng lahat. Ako ay may Diyos na pagpapalain ako sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan na ating Lord. Praise God. Today is your turning point. Itong araw na ito na ang araw na hinihintay mo sa buong buhay mo. This will be your turning point. This will be your turning message. Amen po ba? But brothers and sisters, in order for you to have that turning point, you must heed the instructions of God. Kailangan makuha mo ang instructions ng ating Panginoon. Because instructions are wisdoms from the Lord. Hindi mag-uutos ang ating Panginoon na wala siyang katalino na nakabalot sa kanyang utos. There is a purpose why God will instruct. That is why all of us, brothers and sisters, we must be sensitive to the leading of the Holy Spirit. When God is giving an instruction, we have to heed the instructions of God. Amen. Next, verse 8. And the priests who carry the ark of the covenant, when you reach the edge of the Jordan's water, go and stand in the river. Ano ang utos ng Panginoon? Kayo mga pare, buhatin ninyo ang arko ng kapanantipan at pagdating ninyo sa bingit ng ilog, tumayo kayo doon. Yun ang utos po ng ating Panginoon. What I mean by this? The Bible says that God instructed the priest to carry the Ark of the Covenant at the water's edge of Jordan River. And the very moment that the priest brought the Ark at the edge of the Jordan River, the river's flow stopped.
Amen po ba mga kapatid? The Bible says, dalhin mo ang kaban ng tipan sa dulo ng dagat ng ilog. At pag pumunta ka doon, itapat mo, itaas mo, harapin mo yung dagat. At may makikita ka. O sabi mga kapatid, pag may problema ka, harapin mo at huwag mong tatalikuran para paanahin ang akin mo. Praise God! Please, I need 3 volunteers. Ano po, kayo muna ba dyan? Ayaw na, sama ko ito. Balik na kayo. Dito, kanto kayo dito. O yan, hindi na kayo. Ano po sa ito? Gano'n kayo? Barikada. Malakot. Alensa. Ano kayo? Ito kayo, pahalang para makita rin. Ito kayo, pahalang. Sa balance ng mga ito. Okay. Okay, rin. Blessing. Amen. Sino gusto ng blessing? Punta kayo sa stand ko. Okay. Sabi ng Panginoon, pumunta, ito yung hadlang. Amen mo ba? Ito yung hadlang sa blessing mo. Ang blessing nasa likod ng hadlang. Amen po ba mga kapatid? Gusto mo nang ibagin itong hadlang na to. Pero hindi na makalusot. Sige, lusot ka brad sa depensa. Sige, lusot ka sa depensa. Huwag mo sa pabayaan. Sige. Bakal ko ah. Ito kami. Kausap na yun. Amen po ba? Hindi siya makalusot. Hindi siya makatawid sa kanyang biyaya. Why? May hadlang. May Jordan River. Amen po ba mga kapatid? Gusto ka na na-employer. Pero hindi ka makapasa-pasa. Lagi kang rejected sa Pasko. Why? May Jordan River eh. Amen po ba? May trabaho na! Kaya ka natatanggal. Why? Mainitin ang ulo mo. Amen po ba? Yun ang nagiging hadlang mo. Amen po ba? Maganda lang pagsasama mo. Maya-maya. Mag-aaway. Why? Selosa masyado mga kapatid. May hadlang ang blessing mga kapatid. Hindi makatawid yung kapayapaan. Hindi makatawid yung blessing po mga kapatid. Why? Kasi walang Ark of the Covenant. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon, itapat mo daw yung Ark of the Covenant doon sa hadlang mo. Itapat mo, itutok mo, at isungalan mo sa mukha nila. Amen po ba mga kapatid? Why? Dahil nung tinapat niya, amen po ba? Yung Ark of the Covenant, bumungad daw eh. Nakatawin. Saan po gawin rin yung mga? Gusto mo gusto natin. Hinila ka di pa naman yung trabaho. Amen. Kung siya, pinipilit niya, hindi niya kaya. Pasok! Sige, ulang! Pagod na pa! Abi ka na to. Ano nung gagawin ko? Ano ka man? Ano nung gagawin ako? Sabi ng Panginoon, umuha ka ng Ark of the Covenant. At yung Ark of the Covenant, yun ang ipangsapan mo sa kanila. Yun ang itapat mo sa kanila. Yun ang iharap mo. Kaya kapag nakita nila to, the Bible says, every knee shall bow. Every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Ano ko sa inyo? Ang demonyo may tuhod pala. Pwede sabihin, lulutin sila mga kapalit. Pag nakita nila yung Ark mga kapalit, hindi na mahawi na kalahot. Hawi kayo na kalahot. Lumuhod mga kapalit. Pasok. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Yan ang gusto mangyari sa atin ng Lord. Hindi yung isa. Marami tayo magpapatutunan next week mga kapalit. Dahil maraming pinagpala ang Diyos sa araw na ito. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Magpuno ang blessing. Magpuno ang kapapala mga kapalit. Praise God. So how? How? Inarabo. Ano
gawin po mga kapatid upang ang hadlang ay humawi. Sinong gusto niya magsabi amen? Diretso na natin, brother, para may apply natin. Diretso na. Question, how do we achieve this breakthrough? The Bible says in Joshua chapter 3 verse 8, tell the priest to carry the Ark of the Covenant. Ang sabi nito mga kapatid, pinag-uutos ng aming Panginoon na buhatin natin yung arko bilang mga pare. Sabihin mo sa akin mong pare ka pala. Hindi pare. Pare. Amen po ba? Pare ko. Amen po ba? What do we do? We must carry the ark as a priest. Amen po ba? Bawang isa sa atin po mga brothers and sisters. Amen po ba? The Bible says in 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood. What do we do? Ang bawang isa sa atin ay tinatawag na pare, saserdote ng ating Panginoon. We are a royal priesthood. You are not a royal blue orange, but a royal priesthood. Sabihin sa atin mo, royal priesthood ka daw? Hindi royal blue orange. Ano sabi ito mga kapatid? Once, during the Old Testament, brothers and sisters, the Old Testament priests, they are described as wearing an apito. Amen po ba? They have garments of being a priest. Meron silang mga damit po mga kapatid na sila po ay nagpapatunay na sila daw po mga kapatid ay mga pare mga kapatid. Gaya na nakikita natin ngayon sa mga church mga kapatid, meron mga pare po mga kapatid na kabihis po mga kapatid. Ngunit sa New Testament, hindi ka na kailangan mag-apito. You just need to be washed by the blood of Jesus Christ. At yung blood ni Jesus Christ po, mga kapatid, yun ang babalot sa'yo mula ulo hanggang paa, mga kapatid. Magpabalot ka sa dugo ng ating Panginoon. That is why, brothers and sisters, baptism in Jesus' name is so important. Why? Because that baptism is you are being covered by the blood of Jesus Christ. Binabalutan ka ng dugo ng ating Panginoon. At kapag nakabalot sa'yo ang dugo ng ating Panginoon, nakabalot sa'yo ang blood ng ating Panginoon po mga kapatid. Amen po ba? You are a priest before the Lord. At kapag ikaw ay sacerdote sa harapan ng ating Panginoon, kinakatakutan ka ng demonyo mga kapatid. Ang nakikita nila, hindi yung katawan mo. Ang nakikita nila, yung nakabalot sa'yo para ng ating Panginoon. Ang nakakita sa ating po mga kapatid, you must be washed with the blood of Jesus Christ. Kailangan bautisman tayo sa pangalan ni Jesus. Why? Because baptism, brothers and sisters, this is the covering of the blood. And what I mean by this, brothers and sisters, bawat isa sa atin po mga kapatid, bawat isa sa atin, you must have that confidence in your faith that you are covered by the blood of the Lamb. Dapat nakabalot sa iyo mga kapatid at kumpiyansa ka na nakabalot sa iyo si Kristo. Amen po ba? At kapag sinabi nakabalot sa iyo si Kristo mga kapatid, you are performing your duty as a priest. Amen po ba? Pag sinabing priest po mga kapatid, sila lamang po mga kapatid ang may karapatan na lumapit sa Ark of the Covenant. Hindi na pwedeng basta-basta lumalapit sa Ark of the Covenant. During the Old Testament, namamatay ang tao mga kapatid. Kapag sila po mga kapatid ay hindi karapat-dapat mga kapatid na wala ka sa kabanang-dipan. Ngunit sa pag-ibig ng ating Panginoon, pinabot tayo ng ating Panginoon. Now you can come boldly to the throne of grace po mga kapatid, na kapag lumapit ka sa ating Panginoon, pwede mo siyang mahaplos, pwede mo siyang ibalot sa'yo. Hindi lang malapit sa'yo ang Panginoon. Nasa iyo na ang Diyos mga kapatid. Pag tinanggap mo si Kristo mga kapatid, sa pamamagitan ng bautismo mga kapatid, you have Christ in your body. Palakpakan natin ating Lord. And once you have Christ in your body, God is giving you that right to become an ark bearer. Pwede mo nang buhatin yung arko ng ating Panginoon. And the instruction of God was, you must carry the ark. Kailangan buhatin natin mga kapatid, yung kapanantipan. At bawat isa sa atin mga kapatid, we must perform our duties before the Lord. What I mean by this? That the number one job of a priest is to offer to the Lord. Ang number one trabaho ng isang sacerdote
Isa lang ang nag-aalay sa ating Panginoon. Ayaw niya. Why? Isa lang yung pare, mga kapatid. Kaya ang ating Panginoon, namatay na siya 2,000 years ago, mga kapatid. Why? Yung dugo na yun, yun ngayon ay ibabalot sa atin para hindi lang isa, lahat tayo ay mag-aalay sa ating Diyos na buhay. At kapag nag-alay ka, may tatanggapin na palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! So what do we have to offer to God? The Bible says in 2 Chronicles chapter 21 verse 2, Hezekiah assigned the priests and Levites to division. Ayan po, pinagin po yung mga pare, mga sacerdote to divisions. Each of them according to their duties as priests or Levites to offer burnt offerings and fellowship offerings to ministers, to give thanks and to sing praises at the gates of the Lord's dwelling. Isa po, mga kapatid, sa iaalay natin sa ating Panginoon bilang mga hinirang ng ating Panginoon. And by the way, brothers and sisters, you are not only chosen by God. Hindi ka lang basta pinili ng Diyos. Hinirang ka pa ng Panginoon. We will not be here if God did not choose you. Amen. You have an assignment before the Lord. Paulit sa ating mga kapatid, dapat mag-alay tayo ng papuri sa ating Panginoon. Tinawag tayo, mga kapatid, upang magpuri sa ating Panginoon. Tinawag tayo upang sumamba sa ating Panginoon. Hindi lang yung mga nasa harap ang sasamba sa ating Panginoon. Lahat tayo dapat sabay-sabay tayo mag-hallelujah. Sabay-sabay tayo mag-worship sa Panginoon. Sabay-sabay tayo mag-alay sa ating Panginoon. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Because the Bible says, everything that has breath must praise the Lord. Lahat ang may buhay, mag-alay ng kapuling may buhay. Why? Ang inaalayan natin ay buhay na Diyos. God is alive. He is alive. Jesus is alive. Para sa ating Lord. Hallelujah. Pauwi sa atin po, mga kapatid, irregardless of your mood, irregardless of your situation, because God is greater than your situation. That is why He deserves the highest praise. He deserves your praise. At wag daw natin titipin ang ating Panginoon sa pagsamba. Ayaw ng ating Panginoon, mga kapatid, na matipid tayo sa pagpupuri, mga kapatid, at nahihiya tayo mag-praise sa ating Panginoon. Ang gusto niyo, mga kapatid, pag oras ng pagpupuri, mga kapatid, mamaya ka na girlfriend, mamaya ka na boyfriend, mamaya ka na asawa, ako'y haharap muna sa ating Panginoon. Why? Isang linggo akong hinihintay ng ating Panginoon. Hinihintay niya yung pagsamba ko para sa ating Lord. And brothers and sisters, in the Old Testament, pinalayan ng Diyos, mga kapatid, yung mga Israelita, Islamist ng Diyos, for 400 years, wala nang mag-worship sa Lord. And you know, brothers and sisters, things change when you worship God. Mountains are moved when you worship God. Why? Because when you worship God, you are touching the heart of God. Makakantin mo, mga kapatid, ang puso ng ating Panginoon. At hindi pwedeng hindi ka na-bless. Why? Narinig niya ang pagsamba mo. Palakpakan mo ang ating Diyos sa buhay. Yung palakpak mo, yan ang pinihintay ng Diyos. Hindi yung pagkalitlano. Hindi yung pagkatao. Ang pagsamba mo. Pagpak ka na ng problema. Itinataas mo pa yung kamay mo. Pinagtanda ng pagsuko sa ating Panginoon. Ipinapakita mo sa kanya. Tunay ka. Kaya ang tunay, mga kapatid. Hindi na may blessing or a blessing. Hindi na babago ang level and intensity ng kanyang magpupuri ka. Kasi tunay. Marami sa akin, mga kapatid. At may trabaho, may blessing, mga kapatid. Grabe tayo, praise the Lord. Pero ang gusto ng ating Panginoon, miskin na may problema ka sa boss mo, o karamdaman mo, o malungkot ka ngayon, mga kapatid, ang gusto ng ating Panginoon, you have to offer a sacrifice of praise. Ang gusto ng ating Diyos sa buhay, ano man ang sitwasyon mo, mag-offer ka pa rin sa ating Panginoon ng pagsamba. Dahil kapag nag-offer ka sa ating Panginoon, may tatanggapin ka. Palakpakan natin ang ating Diyos. That's what the Bible says. No worship, no rain. Pag wala tayong worship, walang ulan. And that is why, brothers and sisters, all of us, we have to give burnt offerings to God. Pag yung pagbibigay natin po, mga kapatid, yan ay alay sa ating
Why? That we give with our hearts and not with our wallets. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Hallelujah! Kamalis po natin sa kanyang praise God! Ikaw ay hinirang ng Diyos upang sumamba sa Kanya. Ikaw ay hinirang ng ating Panginoon para pagpalain ng Diyos. At tandaan natin mga kabay, itatak natin sa ating puso, hindi tayo tinawag ng Diyos para pahirapan. Tinawag tayo ng Diyos para pagpalain. Palakpakan natin ang ating Lord. You are not called to be cursed. You are called to be blessed by the Lord. Hallelujah. No matter what's happening in your life, you just have to keep on worshiping the Lord. To push ahead. To move on. For others give up. Ang gusto ng ating Panginoon, we must never give up. We must never settle for anything less than the best. Why? God has prepared something best for all of us. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. And the second thing, brothers and sisters, that we have to offer unto God is what? The Bible says in 2 Chronicles chapter 3, 30 verse 27, the priest and the Levites stood to bless the people, and God heard them. Sino gustong pakinggan ng Diyos kung sabi amen? Amen! Kailangan doon maging pari ka. Anong pangalawang trabaho ng pari, mga kabarid? For their prayer reach heaven. Ano sino ito, mga kabarid? We have to offer prayers to God. Amen. That is our number 2 responsibility before the Lord. We have to offer prayers to God. Amen. Hindi yung obra, brother, pastor, sister, ipag-pray mo ako, may problema ako, ikaw ang mag-pray! Kaya ang kinaitulad sa problema na yan, why? Ikaw ang kinatawag ng Diyos na mag-aalay sa Kanya! Palakpakan natin natin! Magkakawagan sa Kanya! You pray! You worship God! At kung mag-pray ka na lang, siguraduhin mo, tumatanood sa bubong ang prayer mo, nakakarating sa trono ng Diyos! Kaya ang trono ng Diyos, kama ng blessing, kama ng prayer natin, bumungkutan ng bubong! Ayaw ng ating Panginoon, mga kapatid, ay in the name of Jesus Christ, antok na tayo, mga kapatid. Kaya ang Panginoon, may problema ako. May problema ko. Ay na naman yun, ano nang ating doon? Ay na ng mga prayer, baby. Ang gusto niyo, mga kapatid, kapag nagpe-pray ka sa ating Panginoon, may intensity, may gana. O sino ito, mga kapatid? Kung ikaw, ayaw mo makapag-usap sa tao, walang pwede na kausap. Lang na, Lord! Ayaw mo makausap to. Why? Wala akong mapapala. Ababay na lang, analista na lang pa. Why? Kasi wala pwede na kausap. Ganyan po mga kapatid. Kapag ang prayer natin, Panginoon, problema kayo, kung yung gagawin. Ha? 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 Hindi. Oh, sorry. Ito na po mga kapatid. Why? Kasi po mga brothers and sisters, yung prayer life natin, pinakatamaran natin eh. Ayaw ng ating Panginoon po mga kapatid, nakausap natin ang Diyos mga kapatid. Sabi ko ba, tinatamad tayo, puro problema mga kapatid ang sinasabi natin. Kung baga sa kaibigan mo mga kapatid, wala, every time makikita mo siya, ayaw mo, pupunta ako si sister, pupunta ako si brother. Why? Kasi utangan ko siya. Anong pakalamdan mo kaibigan mo? Ano ako? May-imprang ka ng pera. Hindi ako bangko. Kung yung bangko nga mga kapatid, may nare-reject, may nare-deny yung mga kapatid. Ganon din ang ating Panginoon. We must make sure, brothers and sisters, that we offer prayers unto God as a priest before the Lord. Ang gusto niya, kinakausap mo siya. Hindi na kapag may problema ka, kung sino-sino ang ginugulo mo. Why? Stress ka. May problema ka sa trabaho, may problema ka sa boss mo, may problema ka sa pamilya mo, may problema ka sa Pilipinas, hindi ka mapakali. Ano ba? Hanapin na yung tulad dyan. Why? Iba ang prayer kapag may problema. Amen. Iba ang prayer mo kapag may problema ka. Ano ba? Pag may problema ka, lumulog ka. Iba ang humingi sa Panginoon. Pag may mabigat kang pangangailangan, Panginoon, hindi pwedeng, hindi mo ako tulugin. Why? Anak mo ako, di ba? Panginoon, dahil sinabi mo, everything I ask in the name of Jesus Christ, it shall be done unto me. Why? Dahil sinabi
Why? Ang gusto ng ating Panginoon is intensity ng ating prayer. Why? Kasi marami sa atin hindi natin naiintindihan ang importansya ng pananalangin sa pangalan ni Jesus. All of us, brothers and sisters, we must know and understand what is the power in the name of Jesus Christ. Pag tayo daw po makakabalik panalangin sa pangalan ni Jesus, hindi pwede walang mangyari sa iyo basta may pananampalataya ka. Why? Itong araw na ito, naiintindihan mo na kung anong mapapala mo kapag ikaw ay nagpe-pray sa ating Panginoon. Palakpakan natin ating nagpe-pray ka. What do you get when you pray to God? The Bible says, sino may problema magsabi amen? Sino may stress magsabi praise the Lord? The Bible says, Philippians chapter 4 verse 6 to 7, do not be anxious about anything. Sabi mo sa atin mo, huwag ka daw mag-aalala. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Ilapit mo daw, idulog mo daw, kulampakin mo daw ang Panginoon, kulitin mo si Kristo, mga kapatid. Huwag ang taong kinukulit natin, mga kapatid. Pag-stress ka, huwag ka maghanap ng away, mga kapatid. Hanapin mo ang presensya ng ating Panginoon. Kapag may request ka, ilapit mo daw sa Diyos para pahan natin ang ating request ka. The number one job of prayer in our lives is what? It takes our anxiety. Amen. Tinatanggal ng Diyos ang ating mga alalahanin. Amen. Kaya kapag nararamdaman mo pa, na may alalahanin ka pa, kulang pa ang prayer mo. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Kung nararamdaman mo pa, pinapagabag ka pa, namumblema ka pa sa trabaho mo, namumblema ka pa sa anak mo, amen, namumblema ka sa mga babayaran mo, iluhod mo ng iluhod yan sa Panginoon. Amen. Hinahamon tayo ng ating Panginoon. Mas mabigat ang problema. Isang luhod lang yan. At pirmi kong iluluhod yan. Kapag may kabigatan, ipaglaban mo sa panalangin. Dumalangin ka kay Kristo. Harapkan natin ang ating Lord. Next. Philippians chapter 7 or 4:7. And the peace of God. Ang kapayapaan ng ating Panginoon. Sino gusto ng kapayapaan mo sa may praise the Lord? Praise the Lord. Ang kapayapaan, hindi nakukuha sa East Coast Park. Ang kapayapaan, hindi nakukuha sa Sentosa Cove. Ang kapayapaan, hindi nakukuha kay Batman o kaya kay Spider-Man. Ang kapayapaan, hindi nakukuha sa asawa. Sila na ang dahilan, kaya ito inuwagan. Amen po ba mga kapatid? Ang kapayapaan ay nakukuha sa dalangin. Palakpakan natin ang ating praise God. Next. Our anxieties are given to God as a grace. Ang sunod ng mga kapatid. Every time na nagpe-pray tayo sa ating Panginoon, akin na yung box, brother. Dito tayo sa part 2 ulit. Every time na nag-aalay tayo sa ating brother. Kapag tayo po ay nananalangin sa ating Panginoon, tinataas natin ang kabigatan natin sa Lord. Hawakan ko na dalawang. Amen. O-offer mo sa Lord. Taas na lang. May kabigatan ka. May problema ka. Italay mo sa Lord. Huwag mo buhatin. Ibigay mo sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Dahil lahat ng kabigatan natin mga kapatid, amen po ba? Ialay mo sa Kanya. Hindi sa iyo yan. Sa Kanya yan kasi siya ang malakas. Palakpakan natin natin. Next, lesson na. Luke chapter 3, 21. Sige, wala ka ng masan. When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And he was praying, heaven was open. What do I mean by this? Nung siya daw ay nananalangin sa ating Panginoon,
Bumukas daw ang langit. Gusto nila mga kapatid, Panginoon, tulungan mo naman ako sa blessing na to. Ang mangyayari po mga kapatid, biglang bubukas yung baon ng kayamanan. Why? Kapag nag-pray ka, may bubukas na langit. Palakpakan natin ang ating mag-pray. Nung nag-pray daw sila mga kapatid, heavens opened up. Bumukas yung langit. Why? Kasi may nag-pray sa pangalan ni Jesus. Amen? Pag hindi tayo nagpe-pray at tamad tayo mag-pray mga kapatid, at kung magpe-pray tayo, po ba, inaatupag natin yung Facebook, inaatupag natin yung Instagram, inaatupag natin lahat mga kapatid. Pag tumunog yung Instagram, tumunog yung Facebook mga kapatid, babay na yung Jesus mga kapatid, walang bubukas. Amen? Magugulat ka, maiinis ka pa sa pinost. Why? Kasi yun ang in-update mo. Amen. Marami sa akin updated tayo sa problema, pero sa pangako ng Diyos, hindi tayo updated. Why? Hindi natin binubuksan ang ating puso sa panalangin. Palakpakan natin ang ating Diyos. At kung nag-pray tayo, nag-pray natin tayo, susukat tayo. Why? Para naglag na lang ng laglag ng blessing ng ating Panginoon. Kanya nakataas ang kamay mo. Why? Handa ka nang tumanggap ng biyaya. Palakasan natin, palakpakan natin ang ating Panginoon. At biyaya ng ating Panginoon, hindi lang po material. The blessing of God is not only limited to material things that the accountants can count. Hindi lahat ng blessing, mga kapatid, nabibilang sa kamay mo. That is why, brothers and sisters, the Bible says that we have to focus on things that we cannot see. Why? Because there are things that are more important than money. Amen po mga kapatid. Minsan mga kapatid, yung makatayo ka sa kita ng pagsubok mga kapatid, malaking biyaya na yan sa harapan natin. Ano? Gusto mo na mag-give up, hindi ka mag-give up. Why? Because God is giving you the strength. Palakpakan natin ang ating praise God. Next. Verse 15. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help in our times of need. Sino po mga kapatid ang may oras ng pangangailangan mo? Sabi, praise the Lord. The Bible says there's a time of need. There's a time of blessing, but there will be a time of need. Whether you like it or not, there will be times where we will need the presence of God. We will need the mercy of God. Lahat tayo nagkakamali. At minsan mga kapatid, madali na tayo magkasala mga kapatid. Nandiyo yung inclination natin gumawa ng mali. Balikan natin yung dati nating buhay mga kapatid. Pero pag lumuhod ka sa Diyos, humingi ka ng tawad sa Panginoon, humingi ka ng mercy sa ating Panginoon, bababala naman ang habag ng ating Panginoon, bababala naman ang forgiveness ng ating Panginoon. Why? Ang Diyos po mga kapatid, punong-puno siya ng kapatawaran, punong-puno siya ng habag. Kung hihingi ka lang, magpapakumbaba ka lang, at willing mo mga kapatid, lumapit muli sa ating Panginoon. And the Bible says, draw near to God, and He will draw near to you. Palakpakan natin ang ating Lord Christ. All of us, we need the mercy of God. All of us, we need the grace of God. Why? All of us, we are called as priests before the Lord. Minsan po mga kapatid, kaya nga kumakanta si Blackjack, gusto kong pumayag pero hindi ko magawa. Kanta siya ng kanta mga kapatid. Why? Kasi si Blackjack siya mga kapatid. Totoo po yan mga kapatid. Hindi madaling magpakatinaw mga kapatid. Lalo-lalo na kapag sanay tayo sa kalokohan po mga kapatid. At ako na po ang number 1 sa kalokohan po mga kapatid. But God will bring us from the old to the new. Amen po ba? But if we are not prayerful, brothers and sisters, babalik po tayo sa kalokohan po mga kapatid. At sa dating maruming buhay po mga kapatid. But God is giving us another way. God is giving us a new way, a new hope, a new opportunity. God wants us to go out, not to stay where we are po mga kapatid. Ano man ang problema mo, ano man ang pagsubok mo, ano man ang kalagayan mo ngayon, kaya ang iaho ng ating Diyos na buhay. Lumuhod kaya ng lumuhod. Palakpakan natin ang ating Lord Christ. Next. 1 Chronicles chapter 16 verse 10. Glory in His holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Verse 11. Look,
the Lord and His strength. Seek His face always. The fourth thing that we will receive if we are praying in the name of Jesus Christ is what? You will receive the strength from the Lord. Marami sa atin mga kapatid, pagod na pagod ka na sa opisina, pag uwi mo, mag-aalaga ka pa ng bata. Amen. Pag nakapag-alaga ka ng bata, pagdating ng linggo, maglalaba ka pa ng isang bundok na labahin. Amen. Lahat tayo napapagod. Sino ang napapagod pag sabihin, praise the Lord? All of us, brothers and sisters, we are being pushed to our limits. At nararamdaman ko yan, mga brothers and sisters. Amen po ba, mga kapatid? Pero ang sabi po ng ating Panginoon, if you kneel before the Lord, if you ask for His mercy, if you ask for His grace, God will renew your strength. God will restore you, mga kapatid. Ano man yung nawala sa iyong lakas, kaya kang palakasin ng ating Diyos na buhay. Humingi ka na ng panibagong lakas at kakalaban ka na naman. Kaya sinabi pa ng Panginoon, mga kapatid, kanina, ano man yung pagsubok mo bukas o sa ating nito, kaya mo yan. Hoy, kapag nasa iyo ang lakas ng ating Panginoon, dapat pumalit ang lakas ng God. The power of God must take over. Hindi ang lakas mo ang magbabago ng buhay mo. Hindi ang lakas mo ang magbabago ng direction ng pamilya mo. Hindi ang kanino mo ang magbabago ng buhay mo. God has to move in your life. God's strength must be renewed in your witness. At kaya pinahintulot ng Diyos na maubos ang lakas mo para mag-take over na ang lakas niya para natin ang Lord. Praise God! Parang next week din, mga kapatid. Alam niyo ba yung tag-team, mga kapatid? Pagpaldado na isa, mga kapatid, anong kailangan niya gawin? Kailangan niya makahawakan yung kanyang kasama, kanyang partner. At kapag naitak niya, mga kapatid, yung barkada niya, mga kapatid, nakapo-wrestler din. Pasok, mga kapatid, yung wrestler na palibagong sa lakas, mga kapatid. Why? Siya naman ang bugbog para sa'yo. Why? Marami sa atin, bugbog tayo ng problema, bugbog ang utak natin, bugbog din ang puso natin, wala tayo ibang kailangan hindi. Mahawakan mo yung partner mo. At bawat isa sa atin, mapalad tayo kapag baptize ka in Jesus' name. May partner ka! At si Jesus Christ ka! Ang partner mo! Para natin ang Lord! That is why, when we ask the Lord, when we pray to God, brothers and sisters, we are holding His hand. Lord, ikaw naman! Why? Pagod na ako, pagod na ako, basak-basak na yung mukha ko. Amen po ba? Why? Ang Diyos, hindi ka niya iiwanan. Mag-pray ka lang na mag-pray sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! You have the strength of God. You have the anointing of the Lord. God is already renewing your strength. Iba yung pakiramdam mo mga nalilino. Iba yung pakiramdam ng puso mo. Kaya na makita mo, hindi mo kaya. Well, you know kaya? Why? Because God has taken over your heart. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Kasi nito mga kapatid, we must pray as a priest before the Lord. Bawal isa sa atin, iba ang prayer ng ordinary Christians, iba ang prayer ng God-fearing Christians. Dahil ang prayer natin, hindi lang pangbubong, pang-sports pa. Ang prayer natin, mga kapatid, dapat tumatagos. Ang prayer ng God-fearing Christians, mga kapatid, panglaki, palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Sino ang gusto mag-pray ng panlaki mo, sabi niya, amen. Sino ang gusto tumagos ang kanyang prayer mo, sabi, praise the Lord. Okay po, mga kapatid, sino gusto mag-pray, mga kapatid? Number one, brothers and sisters, what do you need to do in order for your prayer to penetrate and reach the throne of praise of God? The Bible says in 1 Chronicles chapter 22, verse 19, now devote your heart and soul to seeking the Lord your God. Begin to build the sanctuary of the Lord, so that you may bring the ark of the covenant of the Lord and sacred articles belonging to God into the temple that will build for the name of the Lord. Pero sila mga kapatid, kailangan i-devote mo ang puso mo at kaluluwa mo sa ating Panginoon. You have to devote. Alam mo sa atin mo, devoto ka ba? Sa Nazareno?
Hindi ka na kailangan pumasan doon sa Quiapo. Lumuhod ka lang sa ating Panginoon at ikaw ang ipapasa ng Diyos para natin ang ating Lord. Praise God. Devote your heart. Alay mo yung puso mo sa Panginoon. Why? Your heart is the number one investment when you pray to God. Ang puso natin ang siyang binabasa ng Diyos kapag tayo po ay nananalangin sa Kanya. We must offer our hearts to the Lord. Alam ng Diyos na baldado ang puso mo. Alam ng Diyos na butas-butas ang puso mo. Alam ng Diyos pagod na pagod ang puso mo. Alam ng Diyos na may dinadaing ka. Wala ka ibang kailangan ng budyano. Lord, I give you my heart. Kaya mo may ganda. Lord, I give you my heart. Give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you. These are not just words that come out of your mouth, it must come from your heart. At may nga pinahintulong ng Diyos na magsakap ka. Hindi para mag-unig ka sa sandabi. Kaya nilapit mo sa manggagaan mo. Palapaan ako ng aking Lord, praise God. God will heal your heart. God will heal your wound. Ano man ang ginawa sa'yo? Ano man ang sinabi sa'yo? Yung ganyan sinabi sa'yo, hindi matanggal na sa isip mo. Pero ang Diyos, He will heal your heart. He will heal your breathing. At marami sa atin mga kapatid, sugatan ang puso natin. Sugatan ang puso mo dahil sa ginawa sa'yo ng amo mo. Sugatan ang puso mo dahil sa ginawa sa'yo ng anak mo. Sugatan ang puso mo dahil sa ginawa sa'yo ng asawa mo. Sugatan ang puso natin po mga kapatid. Kanya man sabi ni sister mga kapatid, hindi ko na alam kung paano mabuhay ko kasi punas-punas na ako ng puso. Pero natagpuan ni si Jesus Christ. Ano ba ang butas sa puso niya mga kapatid? Ginagamot ng ating Panginoon habang nakikinig sa salita ng ating Panginoon. Habang umaangat ang kanyang boses mga kapatid sa pagpupuli sa ating Panginoon. Nagugulat niya, yung puso namamatay. Nabubuhay muli. Why? Ang Diyos ay pag-ibig. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Ang dami natin pagkakulang. Pero ang Diyos hindi nagkukulang. Ang dami natin sa pagpakal. Pero ang Diyos kailanman hindi mo mapagpakal. Kanyang nanamahal ni Cristo. Ang kanyang nabawa sa Jesus. Kung hahanapin mo siya, kung bibigyan mo siya ng panahon, ano na yung sakit mo, ano na yung nararamdaman mo, kaya kanyang gamutin. Hindi mo kailangan ng pangalon. Hindi mo lang kailangan ng antibiotic. Mag-worship sa Lord. Dahil kapag mag-worship ka sa ating Panginoon, mararamdaman mo na pinapalitan ng Diyos ang puso mo. Yung tunay-tunay mong puso, papalitan niya ang puso niya mga kapatid. Kaya ang puso niya, hindi niya lalaktan. Hindi niya tumutlo. Kaya mga brothers and sisters, the moment and the day that I have accepted Jesus Christ as Lord and Savior, God has changed my heart. Pinapalitan ko yung puso ko. Ayoko ng puso na ganito agad. Lagi nasasaktan, lagi na lang umiiyak, lagi na lang nawawala ng pag-asa. Lord, ayoko ng puso na ito. Hirap mabuhay ang ganitong puso. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ikaw na. Amen. At pag pinalitan ng Diyos, kukunin niya yung puso mong butay-butay. Kukunin yung puso mong dugo. Kukunin yung puso mong sulatan. Papalitan niya ng puso niya. At kapag pinalitan ng puso niya, magugulat ka. Ano naman ang sabihin sa'yo, hindi ka na tinatanggap. Ano naman ang gawin sa'yo, hindi ka na nasasaktan. Ano naman ang treatment sa'yo, mag-ibay ka na, malakas ka na. Why? Hindi na ikaw, siya na ang nag-over sa'yo. Why? Nakbay ka sa kanya. Palagpakan natin natin, Lord. Ang isa na sa kilala ng Diyos, yung nakakamitin na, nagitakan problema, hindi na ikaw yan. Puso ni Jesus Christ yan. It is already in the heart of God. Mga brothers and sisters,
Kristo, pinalitan niya sa akin. Why? Ayoko na naman sasaktan. Ayoko na ng malungkot. Ang gusto ko, the joy of the Lord is my strength. Ang gusto ko, yung power na ng ating Panginoon. Imposible. Pero kapag ang puso mo, puso na ni Kristo, yung imposible, naging imposible. Why? I can do all things through Christ that strengthens me. Palapaan natin ang ating Lord. Hinanap ko ng puso niya. Hallelujah. There must be a change. There must be a transfer. Next, Colossians chapter 4, verse 12. Epaphras. Epaphras, a member of your own fellowship and a servant of Christ Jesus, sends you his greetings. Sabihin sa kanyo, binabati na lang. Sends you his greetings. He always prays earnestly for you, asking God to make you strong, fervent, fully confident that you are following the whole will of God. What I mean by this? When you are praying to God, in order for your prayer to reach the heavens, you must not pray only for yourself, but pray to others. Hindi lang yung sarili mo ang pag-pray mo. Why? Alam na ng Diyos ang sitwasyon mo. Huwag mo nang sabihin sa Kanya. God exactly knows where you are. God knows what He is doing in our life. You don't need to remind Him. Hindi mo na kailangan ipaalala sa Diyos ang problema mo. Hindi mo na kailangan ipaalala sa Diyos yung sakit mo. Hindi mo na kailangan ipaalala sa Panginoon yung karamdaman mo, yung pagkabigo mo, yung pagka-reject sa'yo, yung pagkabaksak mo. Huwag mo nang ipaalala. Why? Pinahintulot niya lahat yan. Amen. Why? Because it is about time that we reach and understand the true meaning of prayer. When we say prayer, brothers and sisters, prayer has sometimes been taught in the wrong way. Marami sa atin po, mga kabalit, mali ang pagkaturo sa atin kung paano tayo mananalangin sa ating Panginoon. And God said, brothers and sisters, it is about time that we renew our minds in the right way to pray. Why? Most of us, when we pray, it is problem-oriented. God does not want us to pray regarding our problems because He knows our problems. But God is asking us to pray because we are purpose-oriented. You are not praying because you have a need. You are praying because there is a purpose for your prayer. Nananalangin ka sa ating Panginoon, hindi lang kapag may problema ka. At minsan, mga brothers and sisters, ang treatment natin sa panalangin, kapag mabigat na ang problema natin, abay, kailangan pag-pray mo na lang yan. Mali! Sabihin mo sa atin mo, mali! Why? Because we are only praying when there is a problem. And the moment there is no more problem, we stop our prayer. Kaya ang ating Panginoon po, mga kapatid, padala ng problema. Why? Kasi yun lang ang nagpapapray sa atin. Amen. Why? Kasi doon lang tayo tumatawag sa Kanya. Ang gusto ng ating Panginoon, ang prayer mo may purpose. Hindi lang dahil may problema ka, may pangangailangan ka, mabigat ang pagkabaon mo sa utang. Hindi yan. Yes, kaya tayo may kabigatan. Pero kung natapos yung kabigatan mo, paano na ngayon ang communication mo kay Jesus? Amen. Kakausapin mo ba ang ating Panginoon? Miss na miss tayo ng Panginoon. Kaya ang gagawin niya, ito na naman si Dani. O sige, Pilipino na naman niya si sister, Pilipino na naman si brother, ay mag-pray na naman tayo. Why? Kasi mali ang pagkaunawa natin sa prayer. At hindi naman sana po mga brothers and sisters, maraming preacher, mali ang turo nila sa prayer. Why? Mag-pray ka kapag may problema ka. O sabihin ito, huwag ka mag-pray kapag wala kang problema. Amen.
ang gusto ng ating Panginoon. May dahilan kung bakit pinakausap ang ating Panginoon. Constantly mo siyang pinakausap. Constantly mo siyang pinapahalagahan. Constantly mo mga kapatid na hinahanap ang presensya ng ating Panginoon. Sino gusto ang prayer tumagos mo sabi, praise the Lord. Kailangan patuloy mo ang style mo. Palagpakan natin ang ating Lord. Problem-oriented prayer, not problem-oriented prayer. Amen. Who wants to pray? Who wants to have a purpose-oriented prayer? Sabi, amen. Amen. The Bible says what? Direksyon na natin. 1 Thessalonians chapter 3 verse 10. Night and day we pray most earnestly that we may see you again, supply what is lacking in your faith. Everybody say, lacking in your faith. Madalas namin po, mga brothers and sisters, pag wala tayong pera, mga kapatid, ang pinag-pray natin, Lord, bigyan mo ako ng pera! Sino gusto ng pera mo sabihin, praise the Lord? Bigyan ka ng ating Panginoon. Pero kapag ang prayer natin, Panginoon, bigyan mo ako ng pera, magugulat ka, kakadiyero babaksak sa langit, mga kapatid, at babaksakan ka pa. Why? Kasi mali ang prayer natin. Panginoon, ayusin mo ang pamilya ko, ayusin mo ang buhay ko, ayusin mo yung pagsasama ng aking mga asawa. Magugulat ka. Panginoon, tulungan mo ako sa asawa ko, kasi asawa ko nangangaliwa. Magugulat ka. Hindi lang nangangaliwa, nagkumagal pa. Panginoon, tulungan mo ako, kasi nabalitaan ko na meron siyang kabit. Magugulat ka. Dalaw-dalaw pa anak na ng mga kapatid sa labas. Why? Kasi mali ang prayer. Why? Because the Bible says your prayer is not purpose-oriented. What is the purpose? Lacking in faith. O sabi nito mga kapatid, Panginoon, tulungan mo ako dahil wala akong pera. Pinag-pray mo si brother, Panginoon, tulungan mo si brother, wala siyang pera. Pero pag hindi mo pinag-pray, yung kulang niya sa faith, bakit siya lagi nawawalan ng pera? Lagi siyang mawawala ng pera. What I mean is, prayer, you must be able to pray and identify those things that are missing in his faith. Direction ng mga kapatid. The Bible says in Galatians chapter 5 verse 22, but the fruit of the Spirit is love. The fruit of the Spirit is joy. The fruit of the Spirit is peace. The fruit of the Spirit is forbearance. The fruit of the Spirit is kindness, goodness, faithfulness, gentleness, etc. Gusto ng mga kapatid. Pag pinag-pray mo si brother, Panginoon, bigyan mo siya ng pera, lalo siya magkikipit. Ipag-pray mo, Panginoon, bigyan mo siya ng self-control para hindi siya gastos ng gastos. Kaya ano naman ng pera? Why? Kasi piling ni IT show, put ang credit card mo. Pag lumabas yung iPhone 5, hindi ka makatiis. Na sila naka-5, ikaw naka-4 lang. Hindi ka matiis. Ang tabi lang na AMD, ikaw fair price lang. Amen mo mga kapatid. Why? Kasi hindi mo pinag-pray, yung kulang niya sa pananampalataya, wala siyang makibalik. Wala siyang self-control. Panginoon, pagpalain mo po ang magpasasama ng mga kapatid na ito. Kaya sila yung nag-aaway. Amen. Pag pinag-pray mo na gano'n, mag-uulat tayo sa araw, hindi mo lang na sila. Why? Kasi hindi yung kulang sa kanilang pananampalataya ang pinag-pray mo eh. Bakit ba sila na lagi nag-aaway? Why? Kasi wala silang love. Panginoon, ikaw na po ang bahala. Buksan mo ang puso ni sister. Buksan mo ang puso ni brother na pumasok ang tuloy na kapatawaran. Para manubalik ang kanilang pag-ibig. Pag ng prayer mo, yung gap na pupunungan mo, palakpakan natin ang ating prayer ka. Hallelujah! Nag-pray ka. Panginoon, tulungan mo siya. Mapuputulan na siya ng paa dahil sa kanyang diabetes. Kaya ka nag-pray, in Jesus' name, mawala ka, cancer. Pero magugulat ka, isang araw puto na yung paa niya. Pamilya ka, brother. Baka si Buddha lang ang kailangan pag-pray ko, baka hindi pa naputo yung paa ko. Kasi mali ang prayer. Ikaw yung magpe-pray mo sa kanya, Panginoon, tulungan mo siya na magkaroon siya ng magkaroon siya ng forbearance. Ano sabi nito? Pagtitiis.
Na habang kumakain ng ice candy, habang umiinom ng soft drinks yung mga kaibigan niya, hindi siya iinom ng soft drinks. Why? Kasi pag uminom siya ng soft drinks, magkakaroon siya ng diabetes, at pag nagkaroon siya ng diabetes, mapuputo lang ka ng paa. Kapag namin yung Holy Spirit na magbubuhay sa kanya, na pag umiinom sila, kumakain sila mga kami ng crispy baka, nakakatiis siya. Hindi mo mga kapatid. Why? Kasi ayaw mo ang puno ng baka. Nagpipray ka, Panginoon, tulungan mo siya. Dahil ang puso yung ano niya, yung baga niya, hindi na siya makaya, puno-puno ng kasi ng baga niya. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Magulat ka, yung isang baga, natanggal pa mga kapatid. Dahil ginawa pang office mga kapatid. Why? Kasi hindi yung kulang sa pananampalataya, yung pinag-pray mo. Panginoon, tulungan mo siya na matigilan na niya at paninigarilyo niya. Amen. Bakit na naninigarilyo? Kasi stress siya eh. Panginoon, bigyan mo siya ng pananampalataya na hindi nakita ng problema sa opisina. Dahil every time na problema siya sa opisina, mga kapatid, na problema siya sa test, nag-dosin siya, at pag nag-dosin siya, sunod ang bagal niya, at gusto niya namin, pray in Jesus' name, hindi gagaling. But hindi yung kulang sa kanyang pananampalataya, pinag-pray natin. Yung pag-pray ko sa kanyang Panginoon, bigyan mo siya ng kagalakan sa puso niya. Na pagamat meron siya problema sa opisina niya, hindi alak, hindi sigarilyo, refuge niya. Ang presence mo, ang refuge niya. At yung presence mo, pag natikman niya yun, alam ko gagana ang puso niya. Hindi na siya maghahanap ng sigarilyo. Hahanapin na niya ang paglugod at pag-praise sa pangalan mo. At pag naramdaman niya yung kapayapaan, hindi na siya maghahanap ng distresser sa Yossi. Hahanapin na niya si Jesus Christ. At magugulat ka, unti-unti yung baga niya, yung niliwanag na word, nawawala na yung cancer. Why? Tumalab na yung prayer mo. Kung ano ang mga kailangan ng tao, palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! May pasyente ako eh. May mga pasyente ako, nagkarabaho sa ospital. Nung pumunta ako ng Pilipinas, kumuha ng nakapalit ko. At nung kumuha ng kapalit ko, mga kapatid, amen, walang ginawa ko nila ng pasyente ko, sinunod sa akin. Doon ay susunod, mga kapatid. Amen mo ba? Apoy napipan ako, mga kapatid. Pero sabi ng Lord, huwag mo patulan, mag-pray ka. Anong pinag-pray ko? Hindi para tirisin siya ng Lord. Pinag-pray ka, Panginoon, pagpalain mo itong nanunulot na ito. Bigyan mo siya ng pagpapala, bigyan mo siya ng pasyente para sa kanya, para pasyente para sa akin, hindi na kailangan ng awin. Kahapon po mga kapatid, may pasyente binigay sa kanya, ang ginawa sa akin, nagpaalam pa sa akin, ito hanggang Monday ko na naititita, pero kinabukasan, ikaw na. Why? Kasi pinalo na ng Lord at biniless na rin ang ating Panginoon. Why? Because prayer makes miracles. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Kasi prayer ka, kung tira ng babae na ito, may asawa, pinakaikialaman. Amen? Ang prayer natin dun sa lawakan, Panginoon, magpababa ka ng mula lakaw at dusakin mo siya kaagad. Ano kasi, Thor? Magpapababa ng lightning. Avengers. Amen. Kaya pag-pray mo, Panginoon, kaysa kinukulit niya asawa ko, Panginoon, bigyan mo siya ng magmamahal sa akin. Magugulat ka, tatantanan na niya, ang asawa mo, palakpakan namin namin. Why? Kasi marunong ka na mag-pray. Yung kulang ang pinag-pray mo, hindi yung pagkabal, palakpakan namin ang ating Lord. Kaya ito mga kapatid. Amen. Ay, hindi ba natin mga kapatid? Yung kulang sa kanyang pananampalataya. Bakit siya nagkakasala? Kasi may kulang siya sa faith. May kulang siya sa gentleness. Bakit away ng away sa bahay? Panginoon, bigyan mo ako ng bagong kainan. Why? Bigyan mo ako ng bagong landlord. Magulat ka, lahat ng bahay dito sa Singapore, naligot mo na. Amen. In the end, natuto ka na rin sa pangalan ng ating Panginoon. Why? Kasi hindi mo pinag-pray, Panginoon, tulungan mo na maging mabuti ako sa Kanya at sila maging mabuti sa akin. Amen. Amen.
magumunan ka. Amen po ba? Mabubuti. Amen po ba? Noong dati mga pasaway, mga kabay, yung mga tenant ko, ngayon mga worker pa lang ito, God be the glory, mga kabay. Yung orkesta, kumakanta isa mga kabay, isa magpapastor pa mga kabay. Palakpakan natin natin, Lord, praise God. Kasi, humihingi yan sa akin sa Pinoon. Ano man ang pangangailangan mo, kapusta, wag pera ang hiningi mo sa Panginoon. Holy Spirit, palakpakan natin natin, Lord. At kapag humingi ka ng Holy Spirit, ano man gusto, malulutunan mo. Ano man ang problema, makakatawid ka. Yung problema, hahawin. Why? Because you prayed because of the power of the Holy Spirit. And that is the prayer of a priest. Amen. And if you pray as a priest, brothers and sisters, the Bible says what? And the Lord said to Aaron, I myself have put you in charge of the offerings. Presented to me all the holy offerings. The Israelites give me, I give you, and your sons and your portions, your perpetual share. And na, verse 9. Sino gusto mag-pray, mga kapatid, bilang paano mo sabihin, praise the Lord? Sino gusto magtapat ng Ark of the Covenant sa kanyang handa mo sabihin, amen? I will give you the finest olive oil. I will give you the finest new wine. I will give you the finest grain. They give the Lord as the first fruit of their harvest. Ibibigay daw sa iyo ang the best. Sino ang gusto ng the best mo sabihin, praise the Lord? You must pray for what is lacking in the faith. Ipag-pray mo yung pangangailangan mo sa pananampalataya. Ang ipag-pray ng iba na kulang na sa pananampalataya. At yan ang gagawin natin, mga kapatid. Kung ano yung kulang, yun ipag-pray mo. Kulang sa Holy Spirit. Balik na yung verses na. Bago tayo mag-pray. Galatians chapter 5, verse 22. Ayun tayo, mga kapatid. Ayun tayo, makatala sa atin. But the fruit of the Spirit is love. The fruit of the Spirit is peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Marami sa atin stress. Marami sa atin problemado. Marami sa atin mga kapatid, tutay-tutay ang puso natin. Kaya pag pinapray lang natin, ayusin ng Lord yung puso natin, hindi gagaling. Why? Kailangan natin ng the fruits of the Holy Spirit. Ang kailangan natin, mga brothers and sisters, kailangan natin ng pag-ibig. Amen. Kaya marami magkasama naghihiwalay. Marami magkaibigan nag-aaway. Why? Wala nang pag-ibig sa pamilya. Wala nang pag-ibig sa samahan. Wala nang pag-ibig sa kumpanya. Amen. Palipat-lipat ang kumpanya. Why? Hindi maramdaman ang pag-ibig. Hindi maramdaman ang kagalakan sa puso. Pero kailangan natin mag-pray. Amen po mga kapatid. Kaya ang gagawin natin mga brothers and sisters, mag-prayer partner tayo ngayon. Dalawa-dala mga kapatid. Dalawa-dala kumuha ka ng partner mo.